Nanindigan ang defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court na wala umanang substantial grounds ang prosekusyon batay sa mga ipresentang ebidensya. Habang sa ika-4 at huling araw ng pagdinigi na asahang ilalabas ng ICC ang desisyon nito kung kukumpirmahin ang mga kaso at isusulong ang isang full trial. Ating alamin yan at iba pang mga detalye sa live report ni Erlo Bringas. Erlo. Nina, Ricky, sa ika-4 na araw ng presentasyon ng confirmation of charges na kaugnay ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court ay sumentro ito ngayong huli at ika-4 na araw ng hearing doon sa presentasyon ng mga karagdagang ebidensya maging yung argumento ng magkabilang panig. Sinimulan niyan mismo sa paglalahad ng count 2 na tumutukoy sa umano'y pagpatay sa mga high-value target o HVT at iginiit ng defense team ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na ang HVT ay isang operational classification lamang para sa pag-prioritize ng operasyon at hindi kodigo raw para sa pagpatay. Sa naging presentasyon kanina sa session 2 ng head counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Nicholas Kaufman, ang mga operasyon daw ay bahagi ng legitimate war on drugs at ang mga pagkamatay ay naganap sa mga armadong sagupaan o alinsunod pa rin sa patakaran ng self-defense. Ipinakita rin ang mga dokumento tulad ng arrest warrants, operational records, firearms recovery reports, maging yung tinatawag na forensic findings at na nila'y nagpapatunay sa lehitimo ang nasabing operasyon. Sa ilang insidente, may mga armas din daw na na-recover at may mga suspect na nahuli ng buhay na patunay umano na hindi indiscriminate ang paggamit ng puwersa. Inataka rin ng defense team ng dating Pangulo ang ebidensya ng prosekusyon na umaasaan nila sa hindi sapat at hindi raw tiyak na testimonya ng mga aligasyon at walang forensic support sa mga saksing may personal na motibo. Ang sumunod naman ay tumutukoy doon sa barangay clearance at bypass operation na iginigiit ng defense team ng dating Pangulo na ang mga ito ay mga asyon ay may kaugnay pa rin sa dokumentasyon, internal review at sa ilang kaso at may kasunod na prosekusyon sa mga sangkot na opisyal. Samantala, iginit naman ng kabilang panig o yung panig ng mga biktima o counsel ng mga biktima sa ICC hearing na dapat tignan din daw ang kabuang larawan ng mga ebidensya at hindi lamang ang mga piling bahagi na binibigyang diin ng depensa. Ay naman kay Gilbert Andres sa kanyang presentasyon kanina, isang EJK lawyer, mahalaga raw ang holistic view lalo ng systematic at widespread na kalikasan ng mga umanong krimen at ang malaking impluwensya ng mga pahayag ng dating Pangulo sa paghubog ng mindset ng publiko at pag-justify ng mga na ang mga nangyaring insidente ay hindi random kundi organisado at may tuturing daw na planado. Tinutulon din nila ang paksa ng depensa na walang tiyak na target at iginiit ang war on drugs ay malinaw, nakatuon pa rin sa mga mahirap at marginalized na community. At sa kabuuan, iginit din ang panig ng mga biktima na may sapat na batayan para maniwala na ang dating Pangulo ay may pananagutan kaya hiniling nilang kumpirmahin ang mga kaso at ituloy ito sa full trial. Narito ang magkasunod na bahagi ng presentasyon ni Nicholas Kaufman at Gilbert Andres kanina. VT is not a code for an instruction to kill or a witch hunt. It was a prioritization tool within anti-drug operations applied across regions and units on the basis of intelligence assessments, alleged position within drug networks, or inclusion on watch lists. Many HVT operations, in fact, resulted in arrest or surrender, albeit some resulted in fatal encounters. Whatever the President publicly states is policy. And in the Philippine cultural context, when there is strong respect for those in government positions, especially the President, as head of state and as head of government, the words of the President is to be obeyed no matter what.
Samantala, Ricky, Nina, kung matatapos na itong hearing na nagpapatuloy pa rin hanggang sa kayon, pwedeng hindi confirm ang charges o tatlong bagay ang pwedeng mangyari. Pwedeng hindi confirm ang charges pero pwede pa rin mag-submit ng karagdagang ebidensya. Yung pangalawa, ipagpaliban ng hearing para humingi ng karagdagang ebidensya o i-amend ang charges. At yung ikatlo, ikumpirma ang charges at i-commit ang kaso sa full trial. At maya-maya, antabayan na natin ang magiging sitwasyon sa International Criminal Court kung anong penal na desisyon ng hukuman. Yung unang update sa mga kaganapan sa ICC, balik sa inyo. Erlo, may isang tanong ako, sapat ba o naging sapat ba yung 4 na araw na pagdinig sa confirmation of charges dahil ngayon ay ikahuling araw na hindi ba? At nagbigay na ba ng petsa kung kailan natin malalaman kung magtutuloy ba sa isang full trial o hindi? Well, Nina, pagkatapos ng nitong 4 na araw na confirmation of charges, merong 60 days para magkaroon ng pagkakataon ng hukuman o prosecution na kumpirmahin kung yung sa 4 na araw na yon ay sapat na ba yung ebidensya o kailangan pa ng karagdagang ebidensya. So talaga mag-aantay ng 2 buwan pa sa loob ng 60 days o siguro wala pang 60 days baka ma-desisyonan na yan, pero within the 60 days period ay kailangan mapag-desisyonan nila kung yung mga ipresentang ebidensya ay dismissed ba o yung mga ipresentang ebidensya ay sapat na ba para umusad hanggang sa full trial ng kaso ng dating Pangulo. Nina. Ayun, maraming salamat sa mga impormasyong ibinahagi mo. Erlo Bringas, Nagbabalita Live.